Welcome back dito sa aking channel. So, bali ngayon na pag-uusapan natin yung travel requirements to Philippines kung ikaw ay magbabakasyon, especially ngayong December. So, this vlog as of December 2025. So, bali ito nga yung mga requirements na dapat nating kailanganin, yung valid passport, airline ticket, e-travel, overseas employment certificate or yung OEC. So kung tayo ay pauwi ng Pilipinas, yung e-travel muna yung kailangan natin. Tapos itong overseas employment certificate, ito yung additional requirements pag tayo ay pabalik na sa bansa kung saan tayo nanggagaling. So bali additional dito sa vlog na to, ipapakita natin kung paano gumawa ng e-travel. So paggawa nga ng e-travel, so pwede yang online. So pwede yan sa mobile app o kaya dito sa Google kung sa laptop natin gagawin. So type lang natin yan, e-travel. So bali ito na yung ating pipindutin pag tayo ay gumawa ng e-travel. Click lang natin to, then dadalhin na tayo sa website niyan. So pag once nasa website na tayo, merong two-way option dyan. Kung meron ka ng account, so sign in lang. Kung wala ka pang account, create your own account. So after that, ito na yung gagawin natin. New travel declaration. So, via air, kung ikaw ay sasakay ng eroplano. Ngayon, kung like yung mga seaman, so ito yung e-travel na gagamitin nila. Then once matapos mo yun, click next lang. Then, ito na yung details. So, for me, then arrival entering in the Philippines. So kung ikaw ay parating ng Pilipinas, ito yung i-click mo. But kung ikaw naman ay paalis ng Pilipinas, ito yung i-click mo. So since na parating tayo ng Pilipinas, ito yung i-click natin, then click continue. Then after continue, then put all your details. So dito, lahat ilalagay mo lang yung details mo. Kung ikaw ay OFW, at the same time yung flight number. Kung saan ka nang gagaling bansa, so i-declare mo lahat yan. Then click next. So after that, ano yan dito kung with transit ka. So kung meron kang domestic flight, so i-click mo lang to. Pero kung wala ka namang domestic flight, kahit di mo na yan i-click. Then put your arrival date. So kung siyempre, dahil Pilipino tayo, so put residence at kung ano yung permanent address mo dito sa Pilipinas. Then click next. So after that, meron siyang health declaration dito. So marami tong portion na to. So ito lang yung mga some details na nilagay ko. So answerable naman to lahat ng no. So depende na lang sa'yo kung ano yung applicable. But all answerable is no. So marami yan dito sa health declaration. Then click next. So after that, meron namang baggage declaration. So basahin mo na lang lahat ng details dyan kung ano yung mga prohibited items pagdating sa Philippine Custom Declaration. So lahat ng details niyan, but usually we are allowed only to carry sa dito sa mga details na nilalagay dito. Then click next. So after that, yung other travel details. So kung ikaw ay may kasamang bata at kung ilan yung mga at kung ilang baggage yung ilalagay mo. So kung meron kang check-in na isa, so click mo lang yung mga yan. Then, first time visiting Philippines, syempre, we are Filipino residents, so hindi na yan. So click mo lang yan as no. Then next. So after mong ma-check lahat yon yung mga after mong ma-check lahat yon yung mga declaration, so ito na yung pinaka-summary. So ito yung signature, so magsa-sign ka lang dito, pirmahan mo dito through electronic. So click mo lang yung application mo or sa laptop, then signature. Once okay na yung signature mo, then submit.
So, click mo lang tong submit once matapos na siya. But make sure that all the details are correct. Then, submit. So, bali ito na yung pinaka-i-travel mo. So, dito meron niyang barcode. So, picturean mo na lang kung gumawa ka sa laptop. Kasi yan yung titingnan just in case pagdating mo sa Pilipinas pag tinanong doon sa immigration. So, bali ito na yung pinaka-i-travel na gagamitin mo pag ikaw ay pauwi ng Pilipinas at the same time palabas ng Pilipinas.